Okay guys, malaki na to oh. 'Di ba? Makulay at masaya ang kabataan ko. Lumaki ako sa mga panahon na wala pa masyadong gadgets at ang ginagawa namin bilang mga bata ay maglaro sa labas at e-explore ang mundo. Isang bagay na hindi na masyadong karaniwan sa panahon ngayon. At bilang magulang, gusto ko maranasan nila ang lahat ng naranasan ko. Gusto ko magkaroon sila ng mga baong kwento na pwede nilang ikwento sa mga anak nila pagdating ng panahon. Kaya tara, samahan nyo kami. Samahan nyo kaming gumala, tumambay, magluto at kumain. Samahan nyo kaming gumawa ng maraming kwento at masasayang alaala. Mukha lang nga ng biyahe Jay. Auran. Hanep. Pero okay lang may kapote yung bagakta. Oo, ay kuryente. Matambay kita at mamagapon. Wala pa, ang buwaktad man. Sakto na eh. Makakanyanak ka. Tamang-tama ang gano'n. Tama-tama. Pero namit iga doon Jay, ang timpla ka. Ano ka pa, nag-vlog ka na naman sa iyo. Ano naman. Nahiling mo naman ang gano'n. Wabo mo naman lang. Alay, makakagka. Ayo. Nagalok mo? Trip tayo ko tama. Masiris man militan. Masa ka? Ano ba ko? Minad kaya gibo ba? Ipaong ka na? Mayo pa kanay. Negosin na. So yun, for some reason, naisipan ko bisitahin yung mga pinsan ko na lagi kong kasama sa ganitong mga trippings dati. And hindi na nakapagtataka, pareho-pareho pala kami na naisip. Kasi nga medyo umuulan, medyo bumabaha yung sapat. Naisipan din nila na mamimingit din pala talaga sila. At saktong-sakto nga yung biyahe ko ngayon. At wala na nga mahabang pag-uusap. Kumuha lang kami ng pamain and ready na kami bumiyahe. Ayun, ang sama nga ng panahon, di ba? Pero tuloy ang lakad. Kaysa naman mabad trip kami doon sa bahay kasi maghapong walang kuryente. As in maghapon talagang walang kuryente. So, di ba? Gala na lang, rides na lang. Puri baha. And after a few minutes nga ng biyahe, nakarating na rin kami sa destination namin. Actually, napunta na namin to dati, pero hindi lang talaga nakakasawang pumunta dito para mag-trippings. Yung totoo, isa nga itong mga lugar na to sa kinalakan kong puntahan. At yun na nga, medyo marami na rin nagbago, marami ng bahay, marami ng tao. Pero hindi ko may tatanggi yung ambience is probinsya pa rin. Sobrang relaxing pa rin at napaka-presko ng lugar. Akunsayin mo ko, Rag. Yan ang malaboyan kaya. Pero di kasi na malaboy balyon. Iyo, ang ganda ng mahurag ka. Rabasan pa naman. Medyo yan. Magkatatan. Ano niyo? No. Ang pinakaunang step nga sa bawat fishing trip ay yung masasabi kong pinakamahirap din na part. Yun yung paghahanap tapos pagtansya kung saan yung pinakamandang fishing spot na may pinakamataas na chance na makahuli kayo ng isda. Even if it means na kailangan naming sumuksok sa kung saan-saan at maglakad sa malalalim na putikan. Jay, kaya? Yeah. Rini na yan. Hey! Kaya? Sid-sid? Muulan guys, yung trip namin pero okay lang yan. No problem. Taho-tahon mo Jay ang anrabag. Yan, putungan mo na. Putungan mo paligdi. Tapos ipatong mo na dyan. Para kaputan mo, ang problemado ka kaan. At pagkatapos nga na medyo mahaba-habang paglakad, nakapag-decide kami na mag-settle sa isang spot na feeling namin is medyo promising. Lumipas ang halos kalahating oras at wala nang kumakagat sa mga bingwit namin at feeling ko ay medyo mali yata yung pagkakatansya namin until sumigaw yung isa kong kasama. Ano na nakastahan mo? Burinina niya yun na. Hindi mo lagi. Ano ba? Dito ka naman.
Not bad naman sa halos 30 minutes sa pag-aantay, kaso ang pinaka problema lang is siya lang talaga yung may nakuha sa spot na to. So ayun, after almost an hour, nag-decide kami na kailangan na naming lumipat ng spot at maghanap na mas magandang mapaglalagyan ng mga pamingwit namin at baka doon kami swertehin. Kaya nga na eh. Tapos to. Oo. May payag naman taon. Pinutan. Tumano nyo. Oo. Oral dyan. At ayun, mukhang hindi nga kami nagkamali ng desisyon. First few minutes, may nahuli agad yung isa kong kasama. Ano daw, mapabadol pa gayon. Tayo mo na. Daw. Saan pag rapado? And after nga noon, halos sunod-sunod na yun, lahat kong kasama na nakahuli ng isda. Which is nakakatuwa, kasi hindi nga kami masisiro sa lakad namin yan. Kaso ang problema nga lang, ako, wala pa ako nahuhuli kahit isa. Wala, ganun talaga eh. Tamang taga-cheer lang ako sa kanila. Although natutuwa naman ako sa nangyayari, pero syempre nakakalungkot naman talaga deep inside, di ba? Ano yun? Ako lang yung malas dito sa magkakasama. Pero sabi nga natin, pag merong tiyaga, meron ka mahuhuling maliit na isda. Masaya nga ako kasi nakahuli na ako ng isang piraso kahit maliit. Kaso ayun, deep inside nga medyo malungkot kasi yung mga kasama ko is mas malalaki nga yung nahuhuli kaya sa akin. Sabi ko sa mo. Buray 40 na baga na eh. Kapata. Pero maligayang maraya. Sa'yo nga na eh. Pag migigilit yung karik eh. Pinaligayahan ka na oh. Pati yung karik niyo. Ay, hihila niya. Malano ko palita. Laro na baga ko mga igin-igin. Hindi ko talaga maintindihan pero yun nga medyo sumasama na ng konti yung loob ko kasi yung mga huli ko nga mas maliliit at sa akin lang talaga yung mga pinakamaliliit na huli. Kaya naisipan ko lumipat ng pwesto kasi baka makachamba ako ng malaki. At habang umaasa ako na sana may kumagat na malaki dito sa pamingwit ko, is bigla akong tinawag nung anak ko. So ayun, may nagtawag. Nakauli daw siyang hito. Hindi yung marunong nun kasi may tinik. To the rescue na naman tayo, di ba? Nakasabit? Tay, may sira. Hain. Ginong, ito ko gano'n. Bure. Guys, may dahon. Buto ko lang pati. Tara. Ano? Para, te. Kapati. Butasang ka. So ayun, nakahuli nga siya ng malaking hito at so far ito yung pinakamalaking huli niya sa kanyang fishing career. At alam ko yung feeling ng ganito, alam ko yung paramdam na makahuli ka ng malaking isda for the first time. Masaya ako para sa kanya pero mas nananaig talaga yung sama ng loob ko kasi yun na nga, ako na nga yung may pinakamalilit na huli tapos naunahan pa ako ng anak ko makahuli ng malaking isda. Oh, lapit ko sa pa ako. Diba? Malaking hito oh. Sulit, napakaswerteng bata. Lang yan, tapos ako maliliit lang. Mukha ako yung minamalas. Play! Diyan na! Pangani itong nagbuburo bagyuhan. Bago ka kayong kuruyanan, kayong girilida. Ay, puto ba ko? Makabuhi ka. Ay, matabari sayang kaan. Ay, maligayang uran. At ayun, medyo bumuhos ngayon, malakas na ulan. Tayo isipan namin na tumabi muna, gumilid muna ng konti kasi hindi nga kakayanin kung talaga mababasa kami ng gusto. Ito po. Yan na. Diba? Ano pa? Busy na, nililinisan na. Yan na oh. Puno-puno yung kawali guys oh. Meron pa oh. So, lipat muna kami. Doon kami sa bahay na ng tito ko magluluto. Malapit lang naman. Yun ang lagi nang pinupuntahan dito. Pinuntahan ko rin ng isang linggo. So, kasi medyo maulan tapos wala nga palang panggatong doon. Kompleto naman sana kami sa gamit. Pero, well, para sure lang, diba? Para masigurado. Yeah.
Yung baga? Ano ka naka, no. Ito yung original na ano. Ayuda ng nyog. Hindi baga ni masubli oh. Mabagong siya ka. Hindi na masubli kang kay puhan talaga. May sadiri kang kudkudan to. Masubli ka eh. Para noon muna eh. At dahil medyo gutom na rin ang lahat, napag-desisyon na lutuin na namin yung huli namin para ma-food trip na. Lahat preskong sangkap ng mga lodi. Yung dahon ng gabi na bagong pitas, yung niyog na bagong kuha, pati na rin yung isda na bagong huli. Sabi ko. Tara. Buta na yan. So, pwedeng pagmadalian. Ay, una mo? Dahil ka nang ganda nakaharam kung nung namit kang sinudkod na bago digde. Ay, kalaman pag-aram mo. Sistema mo. Ali-ali ko ng araw. Lamitan mo. Ang hali sa arog ka ng kudkudan. Iba man laman namit kang mas kudkudan na itong di kuryente. Malabsay bagang kinudkud naman. O diba? Solid. Tapos din. After so long, ngayon lang ulit nakapagkayod ng ganito. Ay. Yung maghihiram dyan oh. Madali na naman bitbitin. At ayun na, palaban pa nga tayo sa kairan ng nyog. Pero yung totoo, medyo sumakit talaga yung braso tsaka yung balakang ko dyan. Hindi na sanay, pero ayun na yung kinalakan natin. Pero yun na, puro kasi automatic na ngayon. At nakakamiss din talaga merong manual na kayuran. At medyo saktong-sakto na yung gutom ko sa pagkuluto ng food trip namin. Sauce! Panuro sila man. Yun na pala naan. Yan ang naan. Boring na. Yan ang piga-apod na. Dami sa likod na. Pwede naman. At syempre, Boy Scout ang lahat. Wala nang lamesa, walang upuan. Ang teknik dito is kuha ka ng pagkain, hanap ka ng pwesto at bahala ka na sa buhay mo. Basta ang pinaka-importante, enjoyin mo yung food trip tapos mabusog ka. Ganito yung na-miss ko eh. Sobrang kalmado ng buhay. Walang abulan, walang katoksikan, walang gulo, walang problema. Wala kayo bang iniisip kundi mag-enjoy lang. Tamang kwentuhan, tawanan, biruan. Yung totoo, isa to sa mga kulang sa buhay ng karamihan sa atin. Masyado na kasi tayo nakapokus sa survival, which is hindi naman talaga nakapagtata. Kasi sa hirap nga naman ng buhay sa Pilipinas, kailangan mo talaga magdoble kayod. Kailangan mo makipaghabulan, kailangan mo makipag-unahan. At syempre, sasabihin ng iba, medyo magastos din naman mag-travel kuya. Pasalamat ka kasi nasa probinsya. Well guys, hindi lang naman puro travel tapos gala yung pinapakita ko. Kung makikita nyo, yung simpleng kwentuhan lang sa harapan ng hapagkainan, it means a lot. At wag nating itanggi yung katotohanan na majority ng pamilyang Pilipino is hindi na nga nagkakasabay-sabay sa hapagkainan. May kanya-kanya ng priorities para magkakasama sa bahay pero minsan parang hindi na magkakilala. Yung iba nakafocus sa TV, yung isa nakafocus sa gadgets, yung isa naman nagkukulong sa loob ng kwarto. Sabi nga nila, communication is the key raw para sa healthy relationship. Well, hindi lang po siya nag-a-apply sa mga magjowa-jowa tapos mag-aasawa. Pati po sa pamilya nag-a-apply siya. Pati sa relasyon ng magulang at anak, applicable po siya. And most especially sa mga magkakaibigan. Kung makikita nyo, itong mga kasama ko, mga pinsan ko po yan, tito ko. At simula nung bata pa ako, is magkakasama na kaming kumakain. As in together talaga mga lodi. Nagpapalitan ng kwentuhan, ng biruan. At hanggang ngayon, solid pa rin ang samahan namin. At syempre, pagkatapos kumain dahil busog na, alam nyo ng pinakamagandang kasunod niyan. May tira pa kaming isda. Pwede pang pampulutan. Sheesh! Pero huwag kayong mag-alala guys, konti lang naman yan. Saktong pampainit lang kasi medyo lumakas nga yung ulan. And again, this is your boy Kuya na maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa lahat ng suporta. See you guys on the next one. Boy, sa'yo na nga. Yung halimbawa na ng bigwit namin, tagay na yung nakuha. Kasi umulan. Malala yung ulan. Intindihin nyo na. Pauwi na kami.